gabay. Maayong buntag sa tanan. Good morning. Salamat sa mensahe sa awit, no? Nato nga nadunggan sa mga kabataan. Salamat sa Ginoo, isa sa attribute sa Ginoo that He is always good. Dili gina siya wala, no, bisan pag nagaka-fail kita. And salamat sa Ginoo tungod kay He is always good. Taliwala sa itong mga failures. Karon nga buntag, please open your Bible in Titus chapter 2. Ang ato nga title karon sa ato ang sermon, Redeemed to be zealous for good works. Okay? Redeemed to be zealous for good works. Titus chapter 2 verse 14, basahon kiyan nako. Sunda lang sa inyo ang mga mata. Titus chapter 2 verse 14, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself a people for His own possession who are zealous for good works. Ang Ginoo mag-bless yung apulong atong basa mag-pray sa kita. Amahan na mga langit noon, Lord, salamat Ginoo sa mga pulong. Salamat, Lord, tungod kay karon nga adlaw makapamalandong kami Ginoo. And nagahangyo kami, Lord, nagapray kami nga i-empower kami Ginoo sa Holy Spirit. Nga mo kini nga masabtan ug ma-apply kay namo Ginoo sa amo nga pagkinabuhi. Wala kami mahimo amahan sa mong pagalingon. But salamat, Lord, tungod kay imo nga pulong nagausab Ginoo sa kinabuhi. Ug gamita imong alagad karon, gamita kining imong pulong nga mapanalanginan kami, makorek kami, makorek straight Ginoo ug magasubay kami Ginoo sa imong nga kabubuton. Kini ang ginatugyan sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. May usa ka common nga question or one of the greatest question nga ang matag usa maybe before ikaw na imong Kristohanon or wala pa ikaw na imong Kristohanon nakapangutana na kaniini. Why did Jesus die? And why did Christ give Himself for us? Nganong gisacrifice na iyang kaugalingon? Nganong may kanaog siya sa iyang giharian, sa iyang trono? Gihan higit siya dinhi. Gihatag niya iyang kaugalingon. Maybe ang kasagaran niya tubag sa gadagan nga mga tao. So we can go to heaven. Tama? To forgive our sins. Wala na ilain nga pamaagin o nga pasahilo kita sa itong mga sala. Kundili ang iyaha nga pag-substitute. Kaya kita dapat ang mamatay pero gihimo ni Jesus Christ. Because He loves us. Gipakita si Ginoo ang iyang dako nga gugma, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus Christ. O kini nga mga pangutana tinuod kini siya. Tama kini siya. But din sa Titus chapter 2 verse 14, aduna pay lalom nga meaning. Nganong gihatag niya ang iyang kaugalingon. Gisacrifice niya iyang kaugalingon. Now si Paul wala lang siya nagsultik may tungod kun unsa ang gihimo ni Jesus Christ. Kundili ang question why He did it. Ang kamatayon, ang pagpalansang ni Jesus Christ dito sa cross, dili lang sa pag-rescue ka nato gikan sa hell, it was also to transform us into people who passionately live for God. Wala kita giluwas niya para magpabilin nga ikaw lang gihapon. The same lang gihapon.
He saved us so we would become different. Lahi. Kaya ini nga kalibutan. Now, karon nga buntag, gusto na ko i-share sa inyo tulo ka reasons. Unsa ang purpose sa sacrifice, unsa ang purpose nga nung gihatag ni Jesus Christ ang iyahang kaugalingon. But before kita mag-add to din sa verse 14, now, gisulatan ni Apostle Paul si Titus to instruct churches in the island of Crete. Ang mga Kristohanon mangod din nga time, kinabuhi sila, taliwala sa immoral and ungodly people. Okay? Gi-emphasize din ni Apostle Paul, kung tanaw na to ang iyang sulat sa Titus, no? That sound doctrine should always produce godly living. Na may mga Kristohanon nga maayo ka sa doktrina, no? Maayo kayo mo refute, maayo kayo sa doctrine sa Bible, pero sometimes ang uban sila nahimo nang hambugiro. Now, si Apostle Paul din emphasize niya kung tama ang imong nga doctrine, healthy ang imong doctrine, aduna kay magaresulta ka na siya sa usa ka godly living. In verses 11 to 13, si Apostle Paul nag-isgot siya about the grace of God. Adunay upat ka butang nga makita nato dinhi sa grasya sa Ginoo. In 11 to 13, as part sa introduction, na unsa ang nahimo sa grace sa Ginoo sa atoa. Number 1, mao kini siya. Saving grace delivers us from the penalty of sin. Okay, ingon pa din sa verse 11, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. Okay, the word diha nga salvation, another term is deliverance. Okay, from the ultimate penalty of sin. Na unsa ang penalty sa sala? Okay? Eternal punishment. Nga sa diin ang mga ulod dili mamatay, nga sa diin ang kalayo dili mapanong. And that is the penalty of sin. Ug ang saving grace giluwas kita dinha. Ikaduha, is saving grace delivers us from the power of sin. In verse 12, ingon sa din sa verse 12, training us to renounce ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Now, makita na to din nga ang saving grace, wala lang niya gi-deal ang ato ang future. Kundi iyo sabihan nga gidil ang ato ang present. Paano niya gidil ang ato ang present life? Ingon sa dini, training sa kining version ang iyang gigamit is training us, to train us. Ano sa maybe sa King James is instructing us, to instruct us. Na unsay gitudlo sa saving grace. Nga dili na kita maghimo og sala, dili na kita magpakasala, tungod kay dili na kita under sa sala. Kung mao kini sa dinhi ang kamatuoran. Salvation is not just for the future, it is for the present. And ang saving grace dinhi gipicture siya as instructor, as a teacher. No unsa ang iyang gitudlo kanato? No timan na nato, no? Justification then becomes sanctification. Now, sa moment nga naluwas ikaw, nga gidawat nimo si Jesus Christ na imo nga personal nga manluwas, gibungkag niya, gibreak niya ang gahom sa sala. O gidescribe ka na sa sa Romans chapter 7 nga old husband. O ingon siya si Paul din sa Romans 7 is dead. And grace is now our new master. And sanctification din nag-start. Higala, Christians, there is no such thing as justification
and salvation without sanctification. Sama kini siya sa kanang simsilyo, no? Nga dili pwede nimo bulagon, both side na aka na siya. Sadyang naluwas kita gikan sa penalty sa sala, hell, from the power of sin. So karon, we no longer want ungodliness and worldly desires. Lahi na ang atuang kinabuhi karon. Aduna na kitay bag-ong longings, new desires, new wishes. Kung basahon nato dinhi sa Romans chapter 7. And number 3, saving grace delivers us from the presence of sin. In verse 13, ingon sa dini, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. No, nag-iisgot kini siya sa second coming ni Jesus Christ. Ug mao kini siya ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon ang atong view, ang ato ang panglantaw dili sa present kundi dili sa future. Ug maunsa kini siya? Mao kini ang pagbalik ni Jesus Christ tungod kay wala na kitay kahadlukan. Kung tinud-an nay ang imo nga pagdawat kang Jesus Christ na imo nga personal nga manluwas, dili na kita mahadlok nga maimperno pa. Tungod kay ang katapusan sa atong ginabuhi didto kita sa langit. Amen. Wala na kitay kahadlukan niini nga kalibutan. Unsa may himuon sa Ginoo sa pagbalik niya, kuhaon kita niya. Okay? To take us, to remove us from the presence of sin altogether. Luwason kita niya, kuhaon kita niya sa presensya sa sala. Ang ato ang lawas, alistan niya into incorruptible body. We shall be made like Him. Sama sa ingon ni John sa 1 John 3:2. Ingon sa dini, we shall see Him as He is. We will take on His perfection, holiness. This corruptible will become incorruptible. This mortal will become immortality, will become immoral. Our sin will be gone. The redemption of the body will deliver us from this flesh. Ug mao kini siya ang nahimo sa grace sa Ginoo sa atoa. And number 4, saving grace delivers us from the possession of sin. Nay part dinhi sa verse 14 ingon sa dinhi, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself a people for His own possession. Now, can I praise the word for His own possession? Now, ang kamatuoran mao kini siya. Sa wala pa kita nagdawat kang Jesus Christ, nato ang personal nga manluwas, ang tag-iya sa tua kinsa man si Satan. Kinsa ang atong master? We are all servant of sin. Okay? Ang atong mind, ang atong desire, ang atong emotion, mao kana siya kita naiisip. As Apostle Paul in Romans chapter 6, gi-describe niya, he is a slave to sin. A bond slave to unrighteousness. We are owned by Satan. Ug nabilong kita, member kita sa kining kingdom of darkness. But when you become a Christian, gikuha ikaw sa kangit-ngit ug gitransfer ikaw sa kahayag. Dili na kita na member, dili na kita under sa kingdom of darkness, but under na kita sa kingdom of God's dear Son. Aduna kita'y bagong king. Ano na'y bagong na nagpanag-iya sa imuha. You have a new owner. You have a new ruler. Mao kana siya ang tinuod nga
Kristohanon. Ang sala is no longer your master. Kanato makita karon, no? Grabe ang balita karon, no? Patay. Mingon sila, dapat patyo na siya kay kinabuhi ang iyang ginakuha. Normal kay nganuman ang iyang master kinsa man Satan. Ang iyang masters, slave sila sa sala. That's why nagkinahanglan ang mga tao mo sa man gospel, ang pulong sa Ginoo nga mao kini siya ang makausab sa usa ka makasasala. Okay? So God has made you His own personal possession. Kung ingon sa sa verse 14, a people for His own possession. But in verse 14, gi-explain din ni Apostle Paul unsa ang reason nganong gihatag ni Jesus Christ ang iyahang kaugalingon. Ug mao kini siya ang atoang atun-an karon nga buntag. Why Christ gave Himself for us? Nganong gihatag niya ang iyang kaugalingon? Kung basahon ako din sa verse verse, He gave Himself for us. Mao kini siya ang ato ang atun-an karon. Why Christ gave Himself for us? Number 1. Nga reason. Christ gave Himself to redeem us from sin. Kung sa gingon din sa verse 14, who gave Himself for us to redeem us. Asa kita niya giluwas? From all lawlessness. Okay? The Word gave Himself, nag-emphasize kini siya sa paghatag. Okay? Christ voluntary sacrifice. Walay nag-force siya, ha? Walay nagpugos siya nga magpakamatay siya. He willingly laid down His life. Mao kini siya ang lingon dinhi sa John chapter 10 verse 18. No man taketh it from me, but I lay it down for myself. Okay? Paano kini siya? Ingon siya dinhi, He gave Himself for us. That is a statement of His substitutionary sacrifice. Volunteer siya nag-offer ang iyang kaugalingon para sa atuang. And mao kini siya ang basic understanding sa Christian gospel. He gave Himself for us. He became our substitute. He took our place. Ug mao kini siya ang buot pasabot nini. Nagpasabot kini nga si Jesucristo mipuli kanato ug namatay sa kamatayon nga kita unta ang angay mamatay tungod sa atong sala. Usbo nako, nagpasabot kini nga si Jesucristo mipuli kanato ug namatay sa kamatayon nga kita unta ang ilansang didto sa cross. Ang angay mamatay tungod sa atong sala. Nganong dili si angayan tungod kay si Jesus Christ walay sala? Kinsa ang nakasala kita? Kita dapat ang ilansang didto sa cross. That's why ingon pa dinhi sa Mark chapter 10 verse 45, for even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. To give His life as a ransom for many. But pasabot, gibutang niya ang iyang kaugalingon. Walay nagpugos siya, ha? Gipresent niya ang iyang kaugalingon as the ransom payment. Aron kita buhian, aron kita makalingkawas sa pagkaulipon sa sala. Gibayran kita niya. In Galatians 1:4, who gave Himself for our sins to deliver us from the present evil age according to the will of our God and Father.
to deliver us from the present evil age. Gihatag niya ang iyang kaugalingon. Okay? Aron sa pagluwas ato. Ephesians 5:25-27. Ingon sa dini adunay siya example na si exhortation sa husband and wife. And ang iyang example din si Jesus Christ. Ingon siya, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Okay? That he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Christ loved the church and gave himself up for her. He wanted us for his own possession. Gihatag niya iyang pagalingon aron mabayaran ang atong mga sala. To satisfy the justice of God, para mabuhian kita gikan sa pagkaulipon sa sala, and become servants of God, even children of God. Na ang word din nga as, kung basaw na to, ang personal pronoun gigamit ni Apostol Paul din is nag-refer kini siya sa mga Kristohanon. So, ang atong sala, ang price has been paid. Christ has become a ransom. Gihatag niya ayang kaugalingon to redeem us from every lawless deed. Ang word nga redeem, to redeem means to release on the receipt of payment. Sa kini ka legal term. Makita na to ang Ginoo, no? Because He is just, God is just. Makasulti ang Ginoo, my law is violated. I demand penalty, payment. Dili niya kita mapasaylo kung dili nato mabayaran ang ato nga sala. Then, Jesus Christ makes the proper payment. Is a substitute. Gihatag niya iyang pagalingon as the price paid for the release of the slaves. That's why, ingon pa ni Peter, the Lord that bought them. In Acts chapter 20, ingon pa din ni Paul, purchased by His blood. And 1 Peter 1:18, not by corruptible things, but by like silver and gold. Sama sa una, no? Tungod kaya ang mga slaves sa una, imo na siyang mabayran through sa mga butang niini. But by the precious blood of Jesus Christ. And that is the redemption of price. Tungod kay gi-redeem kita niya, gipalit kita niya, gibahiran niya ang price. Kabalo mo, wala lang kita niya luwas, gikan sa punishment. But He redeemed us from iniquity itself. He saved us from the guilt, the power, ultimately the presence of sin. Atong ma-imagine, no? Usa ka balay nga nasunog, o usa ka building nga nasunog, then ay na-trap dito sa ibabaw. Mi-rescue ang fire truck, gipalong ang, naningkamot sila nga mapalong ang kalayo. Then, usa ka fireman, gisulod dito, giluwas niya ang taong na-trap dito. Kunya, pagluwas, ang katong tao, nibalik og sulod dito sa kwarto nga nasunog. Murog, way ayo, no? Nga grabe paningkamot nila nga maluwas kato siya, pero nibalik lang siya dito sa nasunugan. Sama sad sa usa ka baboy nga imong giliguan, gisabunan, gisyampuhan. Kanya pagbuhi nimo, mibalik lang siya dito sa lunangan.
Unsa ka ang imuha nga bation? Sama usab kini siya sa Kristohanon, no? Why would we willingly return to the very thing He died to save us from? Gipakamatyan na kana siya sa Ginoo. Pero nganong mubalik pa manggid kita? Gibayra na kana siya sa Ginoo. Pero nganong kuhaon pa manggid nato na siya? And unsa kana siya? Sin. Ang sala. Dito sa cross, gibayra na kana siya sa Ginoo. Then, gipakamatyan na kana siya sa Ginoo. Our action, our attitude, our unfaithfulness sa Ginoo, gibayra na kana siya dito sa cross. Nganong mubalik pa kita? Application mao kini siya. Pangutan-on nato atong kaugalingon. Is there a sin I refuse to surrender? Pangutan-on nato atong kaugalingon. Nabay sala nga wala nato gi-surrender sa Ginoo. Second, am I living like someone who has been redeemed? Makita ba sa ato nga aksyon? Makita ba sa ato ang kaugalingon? Salvation is not permission to continue sinning. It is freedom to live differently. Luwas na kita, sometimes mao kini siya ang himo nato nga lisensya. Luwas na bitaw ko. Magpadayon ko sa pagpakasala. No. Dili ka na siya mao ang kaluwasan. Kung dili ang kaluwasan, it is freedom to live differently sa kalibutan. Lahi kita sa kalibutan. Sa time nga atong gidawat si Jesus Christ, nato ang personal nga manluluwas. Second nga reason, nganong gihatag niya ang iyang kaugalingon. Christ gave Himself to purify His own people. Okay? Second reason, nganong gihatag niya iyang kaugalingon. Ingon sa dinhi, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify Himself. Okay? And to purify for Himself a people for His own possession. Okay? Second reason, nganong gihatag ni Jesus Christ ang iyang kaugalingon? Not only to redeem us from sin, but second, to purify for Himself, to purify His own people. Giluwas kita niya not only to keep us out of hell, not only to break sin's power over us, and someday, the presence of sin, but to take us out of the position of slavery of sin and to make us slaves of righteousness so that we begin to live a life of purity. Ang isa ka purpose, giluwas ikaw niya sa Ginoo. Dili lang sa penalty, dili lang dito sa lake of fire, kundi giluwas ikaw sa Ginoo, gihatag sa Ginoo ang iyang kaugalingon sa imo para sa imo para magkinabuhi kita nga unsa man balaan. Okay? Para makahimo kita ug karon nga luwas na kita ug karon nga naa ang Holy Spirit sa atong kaugalingon, able na kita sa paghimo og maayo. Tungod kay giluwas na kita sa Ginoo, na ang Holy Spirit, nagpuyo na sa tuwa ang Holy Spirit. Ingon pa ni Apostle Paul, our body is a temple of the Holy Spirit, which we have of God. We are not our own. We are bought with a price. Therefore, glorify God in your spirit, your bodies. Gusto sa Ginoo nga maging pure kita. Okay? He wants us a purged people, a people who will be like.
in 1 Peter chapter 2, ingon pa ni Apostle Paul, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Og ang makahimo lang niini, maotong mga tao nga na-transform. Ang makahimo lang niini, katong mga tao nga naluwas. A people who put His glory on display. Kabala mo, gihlala, mao gini siya, ang Ginoo gusto niya nga ang glory niya makita sa imong kinabuhi, through sa imong action, through sa imong attitude, sa imong gigihimo. Dili ka na siya pwede nga gi-justify ikaw sa Ginoo. Then wala ikaw gi-sanctify. Both na ka na siya. Okay? Ang usa ka tawo nga naga-claim nga siya Kristohanon, pero dili makita siyang kinabuhi, usa ka na siya ka-questionable. God saves in order to display His glory. Giluwas kita niya. He has saved us and sanctified. Gigi-deliver kita niya gikan sa penalty. The word purify means to cleanse. Usa kini ka spiritual cleansing. At salvation, God forgives our sins and begins transforming our lives. That's why si Apostle Paul, gasulti siya, that Christ made us His own people. Iyang kaugalingon nga tao. Okay? Nang the word nga peculiar din ha, usa kini ka maanindot nga term. It means a treasured possession. Aduna kay bili at ubangan si Ginoo sama sa Israel. Israel was God's treasured nation under the Old Covenant. And the church, kita nga tao, is Christ's treasured possession under the New Covenant. Tanan nga mga Kristohanon, tanan nga mga nagtuo kang Jesus Christ belong to Christ. We are no longer owned by sin, the world, and Satan. We belong to Jesus Christ. Sultihan nato ang atong kagalingon, I belong to Jesus. Walay. I belong to Jesus. Di ba? Kanindot, i-remind ka nato, kanunay ang atong kagalingon, nakaron, iya nagkuni, Jesus Christ. Now, pangutan-on nato itong kagalingon, mao ginisigala. Does my lifestyle reflect that I belong to Christ? Does my lifestyle reflect that I belong to Christ? God's people should stand apart, not because we are better, but because we belong to a holy Savior. Asa man kita ginabutang sa Ginoo. He wants a people for His own who are treasure to Him. Ngano man? Nganong bililhon kita? Nganong gipili kita sa Ginoo? Nganong giluwas kita sa Ginoo? And mao kini siya ang number 4. Nganong gusto sa Ginoo nga i-purify kita? Nganong gusto sa Ginoo nga hinluan kita? Tungod kay number 3 and last dinhi kita magtapos. Because Christ gave Himself to make us zealous for good works. Okay? The word zealous means eager, passionate, earnest. Si Apostle Paul, wala lang siya miingon din that we should perform good works. Okay? Pero nasa gidugang, ingon sa din we should be eager to do them. Kaya nabitaw,
moingon kita sa usa ka tawo, grabe, mo gina ang iyang passion ba, no? Makita nimo ng tao nga siyang gihimo, maka-describe siya, grabe ang iyang passion, no? Makita nimo siya ang action. Ug mao kini siya dinhi ang point ni Apostle Paul. Nga maging passionate kita sa paghimo. Ang word ni nga zealous for good works. Nga taliwala sa yapakan ang imo nga kinaiya, but still gihimo gyapon nimo ang maayo. Okay? Bisan pag dili maayo ang pagtratar sa imuha, still paningkamot gyapon ka sa paghimo ug maayo taliwala sa mga daotan nga gihimo niya sa imuha. But ato nga manotice dinhi that good works do not produce salvation. Okay? But salvation produces good works. Wala kita naghimo og maayo para maluwas. Naghimo kita og maayo kay luwas na ikaw. Okay? We are not saved by works. We are saved for works. Giluwas ikaw sa Ginoo para maghimo og maayo. Tungod kay good works are evidence that Christ has changed us. Again, good works are evidence that Christ has changed us. These works include serving the church, helping others, sharing the gospel, giving generously, showing kindness, living obediently. Ang usa ka Kristohanon nga walay desire to serve God, wala na serve ang purpose sa kaluwasan sa iyang kinabuhi. A people who live in good deeds so that others can see the saving power of God on display. Mao kini siya ang purpose. Nganong maghimo kitag maayo para mapakita nato ang usaman saving power of God. Ang word ni nga zealous, importante kini siya. He does not just want us doing good deeds. He wants us passionate about good deeds. Passionate about them. Ug mao kini siya ang iyang gusto sa mga Hudiyo. In Deuteronomy chapter 26, ingon pa dinhi, and the Lord has declared today that you are a people for His treasured possession, as He has promised you, and that you are to keep all His commandments, and that He will set you in praise and in fame and in honor high above all nations that He has made, and that you shall be a people holy to the Lord your God, as He promised. Kabalo mo, ang isa ka purpose nga nung gipili sa Ginoo ang Israel para mahimo sila nga blessing, para mahimo sila ang source of a blessing, makita ang sa ilang kinabuhi, makita ang Ginoo kung unsa ka powerful. May mga uban nga mga Hudiyo nga nahimo nila, pero mostly as a church, as a nation, na fail sila. That's why adunay bag-o nga plano ang Ginoo. He was not doing it through an earthly people. He's doing it through a heavenly people. Through the church. Giluwas kita sa Ginoo for the same reason. Nga makita ang atong kinabuhi labaw sa mga dili Kristohanon. To give glory, honor, and praise and fame to God. Tungod kay giluwas kita niya for that purpose. That's why sa ato ang responsive reading kagainan in Ephesians chapter 2 verse 10 ingon siya, and to good works which God has foreordained that we should walk in them. Why? Aron ang glory sa Ginoo ma-display,
ang iyang saving power ma-display sa ato ang kinabuhi. Ingon pa ni Peter, 1 Peter chapter 2 verse 12, keep your behavior excellent. Okay? Yung sabi, keep your behavior excellent. Why? So that people who normally would slander you on account of your good deeds, they observe them, will glorify God in the day of visitation. Ang uban nga mga theologian, ang word sa nag-study ni ang visitation is during sa kaluwasan. Okay? In Matthew chapter 5 verse 48, let your light shine before men so they will glorify your Father who is in heaven. Makapangutana kita sa itong kagalingon, nag-glorify ba ang Ginoo sa akong desisyon? Nag-glorify ba ang Ginoo sa akong action? Nag-glorify ba ang Ginoo sa akong attitude? Sa akong reaction? Sa akong kinabuhi? Higala, adunay purpose ang Ginoo sa imuha. Kung imagine nato, no? Nagpalit ka og bag-o nga sakyanan. Instead of driving ang imong gihimo, imo siyang gibutang sa imong garahe, unya gipasagdan ng nimo diha. Wala na serve ang purpose sa sakyanan. The same usab sa mga Kristohan. God did not save us merely to sit. He saved us to serve. He saved us to serve. Nag-remind kini ka nato nga giluwas ka sa Ginoo dili lang sa paglingkod din na every Sunday. Kundi naapay labaw nga purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi. Dili lang taman sa paglingkod during Sunday din na. Then paghuman uli. Then paghuman trabaho. No. Wala ka giluwas sa Ginoo nga maglingkod lang din na. Giluwas ka sa Ginoo to serve. Pagluwas. Pangutan-on nato itong kagalingon, am I passionate about serving God? Do I look for opportunities to do good? Would others describe me as a zealous for Christ? Timan na to, Christians. Christianity should never become passive. The gospel produces active servant. Active servant. Aduna kita'y responsibility. Gibutang kita sa Ginoo nini nga kalibutan to be a people zealous for good deeds. Adorn the doctrine of God, our Savior, in every respect. Sa katapusan, conclusion, higala, God is a saving God. He is a saving God. He wants to save. Aron ikaw, mahimo nimo ang purpose sa Ginoo. Aduna kita'y responsibility nini nga kalibutan. Titus chapter 2 verse 14, aduna say klaro kaayo nga gihatag si Apostol Paul. Unsa ang reason, unsa ang purpose sa kamatayon ni Jesus Christ? Christ gave Himself to redeem us, to purify us, to make us zealous for good works. Mao kana siya ang purpose. The gospel is far more than forgiveness. It is transformation sa tuwa nga kinabuhi. Sa katapusan, nga last nga illustration ang ihatag sa inyo.
May usa ka tao, usa ka craftsman. Iya nga gipalit ang usa ka old violin sa usa ka auction. Pagkakita sa mga tao nga iyang sa tanan nga mga butang nga naa didto, sa tanan nga mga instrument nga naa didto, ang kining violin ang iyang gipalit, no? Nga karaan na daan na siya. Then, pagulit niya siyang balay, iyang ginuan, iyang gilisdan og mga strings, iyang gipasinawan, na-restore siya. Then, iyang gitistingan og play, usa ka maanindot nga music sa violin ang nadunggan sa kana nga room. The violin had not changed itself. It had been restored by the hands of its owner. Iya haday katong nga violin ang katong gi-display dito. Iyang gipalit utro, iyang gibag-o, iyang gisinawan, iyang gi-restore ug nabalik ang manindot nga tingog sa usa ka violin. And that is what Christ has done for us. He purchased us with His own blood. Cleansed us from sin and restored us so our lives would bring glory to Him. Simple lang, challenge ka nato karon nga buntag. Ipakamatyan ka sa Ginoo. Gipalit ka sa Ginoo sa iyang nga dugo. Gilukat ikaw sa Ginoo para sa iyahang kaugalingon. Okay? If Christ gave Himself completely for us, then we should give ourselves completely to Him. Ato nga pangutan-on ang atong kaugalingon, have I truly been redeemed? Huwas na bagi ko ako? Pinudabay, tunid-anay, baghagi di ang akong kaluwasan? Am I living as Christ's treasured possession? Am I zealous for good works? Or wala lang? I hope, igala, mao kini siya ang atong timanan kanunay. Namatay si Jesus Christ para sa kuang, para sa tuang tinan, para sa iyang kahimayaan. Dili siya gusto nga magpabilin kita nga kung kinsa ikaw, kundi gusto niya nga magkinabuhi kita nga balaan tungod kay giluwas kita sa Ginoo. Jesus Christ died to redeem from sin, purified for His glory, and passionately devoted to every good work. Magaduko kita sa itong mga ulog, mag-pray kita. Amahan na mga langit nun, Diyos kabalaan, Lord, salamat Ginoo sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa pag-remind mo kanamo. Nga si Jesus Christ, gihatag niya Ginoo ang iyang kaugalingon para Ginoo sa amo ang kaluwasan, para mahinduan kami, o para Ginoo sa paghimo ug maayong binuhatan para sa imong kahimayaan. Lord, tabay kami nga amo kini nga ma-apply Ginoo sa among kinabuhi. Nagapray ko Ginoo ang Holy Spirit magalihok Ginoo sa mga nga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug una-una. Nga magagawas kami Ginoo dinhin na iglesia, magabalik kami Ginoo sa mga tagsa-tagsa ka mga trabaho, school, nga unsa man ang among ginahimo, tabay kami Lord nga ang among purpose yun mao ang pag-glorify sa imo nga pangalan. Tungod kay imo kami nga giluwas. Ginoo, nag-pray kami, naghangyo kami Ginoo sa imo nga paggiya, pagpanalangin. Bisan pa Ginoo sa among mga bisita karon nga buntag. Salamat Lord sa ilang presensya. Nag-pray kami Lord na ikaw lihok Ginoo silang kasing-kasing. Niaman din Ginoo nga wala pa nakasiguro siyang kaluwasan.
Iya Ginoo nga siguruhon. Dawaton si Jesus Christ na iya nga personal nga manluwas. Himuon niya nga Ginoo, mangayo siya og pasaylo sa iyang mga kasipanan, mga sala, ug mosunod siya sa imong nga kabubuton. Lord, giyahay kami. Wala kami ginumahimo sa mong kaugalingon kung wala ikaw, mahal. Salamat Ginoo sa imong grasya. Kini mo ginatugyan o ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Mayong buntag sa tanan.